Sound system. Okay, big man. Hello po sa inyong lahat. Good evening po. Tonight is our episode 120 of our kwentuhan session, tanungan portion. Mga Airsoft, kailangan ko kasing idaos to kasi natatambakan tayo ng mga tanong. Okay, no? Natatambakan tayo ng mga tanong ng ating ka-Airsoft na nagbabalik sa Airsoft. Bukod sa nagbabalik, mga nagsisimula ulit mag-Airsoft, ganon, no? So, kailangan kasi to kasi masasabi natin na ganito kasi na yung mga naglalaro ng Airsoft may lumilipas, may nawawala, pero may mga nagbabalik, merong mga nagsisimula. Ngayon, yung mga nagbabalik parang outdated na di ba? Kumbaga, iba na yung Airsoft dati, iba na yung Airsoft ngayon. Kaya yung mga nagbabalik, actually itong ginagawa nating kwentuhan session para sa lahat to. Para sa newbie, para sa kasalukuyan na naglalaro, para sa mga nagbabalik at saka para sa mga pro level. Okay? With no further ado mga Airsoft, dire-diretso na tayo. Simulan na natin. Kwentuhan session, tanungan portion, itanong mo kay Big Man. Episode 120. Okay? Go! Okay, question number 1. Okay, itong question number 1, babae yung nagtatanong. Okay? Big Man, which is better para sa iyong opinion? Glock 18 or Glock 17? Okay. Unang-una, Lucas, ano ba ang pinagkaiba base sa alam mo ng isang Glock 18 at saka ng isang Glock 17? Ang Glock 18 kasi, meron siyang mode na single fire at rapid fire. Ang Glock 17 naman, wala. Single fire lang siya. Ayun. Tama yung sinabi niya. Bigyan natin sila ng example. Okay? Ayan. Ito, ayan, sige, ikaw maghawak. Ito, ang hawak ko is Glock 17. Kung mapapansin ninyo, magkamukha siya, di ba? Pero magkaiba siya ng firing mode. Kung mapapansin ninyo, yung Glock 17, walang dial dito. Yung kay Lucas, yung hawak niya meron. Pag nakataas, ano yan? Single fire. Single fire, pag nakataas. Paano siya magra-rapid fire? Kailangan mo to ibaba. Ibababa. Okay. Ngayon, ipakita natin sa kanila kung ano yung itsura ng single fire and rapid fire. Okay? Yan, ito. Lalagyan ko to mga ka-Airsoft ng hangin. Konti lang. Okay? Yan. Nilagyan ko ng hangin. Ganito ang itsura ng putok ng single fire. Eto. Yan. Ako lang muna ha. Kada putok ko ng gatilyo, kada pindot ko ng gatilyo puputok. Ayan, single fire. Ngayon, ipakita mo yung single fire muna niyan. Ito kasi, ayan ako, ito pakita mo. Single fire pag nakataas. Pag ibinaba to, yan, magra-rapid fire yan. Ay, pakita muna natin yung single fire. Sige, single fire. Oh, ano nangyari? Ba't sumingaw yan? Dito. Ayun, single fire. Okay, rapid fire. Ay, naubusan tayo ng gas. Sandali lang ha. Kinontian ko lang kasi. Ito, single fire ulit. Pakita ko sa inyo. Ito yung rapid fire. Bababa natin to. Oh, pakita mo. Rapid fire. Pitik-pitik lang. Ito yung rapid fire mga Airsoft. Ayan, di ba? Ayan, nakita nyo. Yung single fire,
is ganito, isa-isa lang. Uy, may problema tong magazine na to, ha? Oh, yan. Ipakita lang dito. Ayan, oh. Yun yung single fire. Yung rapid fire, rapido. Balik mo naman dito dyan. Baka magkapalit eh. Yung rapid fire, rapido. Rapid nga eh, di ba? Ayun, yun yung difference. Ngayon, pinakita ko lang sa inyo yung difference. Ngayon, hindi yun yung tanong eh. Ang tanong, which is better? Okay. Ganito Dali, babalik ko lang to mga ka-airsoft. Baka kasi magkagulo eh. Magkanda halo-halo eh. Okay, yun. Okay. Okay, no? Ngayon, ang tanong, which is better? Yung which is better is nakadepende din sa gumagamit. Nakadepende rin sa paggagamitan. Merong mga tao na fan ng rapid fire. Hindi natin maiaalis yan. Merong mga tao talaga na gusto yung rapid fire. Ikaw ba? Sa airsoft experience mo, anong mas gusto mo? Single fire or rapid? Saan ka mas nag-e-enjoy? Sa single. Sa single. Ako rin kasi single fire ako. Kumbaga, I am not a fan of rapid fire. Pero meron mga tao na gusto yung rapid. No? Ngayon, nakadepende rin sa tao kung saan niya gagamitin at saka paano niya gagamitin. Kaya yung tanong na which is better, for me, gusto ko ang single. Para sa kanya, gusto niya ang single. Para sa kanya, gusto niya single. Para sa kanya, gusto niya rapid. Para sa kanya, rapid. Para sa kanya, rapid. Ganun yun. Hindi ko pwedeng i-pinpoint, i-pin down na talagang the best ang rapid. Pero, the best ang rapid doon sa unit. Kasi bakit? Ganito. Halimbawa, ikaw gusto mo rapid fire. Okay, well and good. Kailangan maalaga ka doon sa unit. Number one, hindi tatagal yung rapid fire function ng unit mo kasi natotorture yung barrel. Hindi siya tatagal pag hindi ka gumagamit ng Ng silicone oil. Silicone oil. Kailangan nagsisilicone oil ka, no? Para tumagal yung rapid fire function. At saka para tumagal yung barrel mo na may rapid fire, kailangan madalang mo lang gamitin yung rapid fire. Hindi mayat maya, kada putok mo, kada metro pa ka, mag-aangas ka, magyayabang ka. O ito, may rapid fire. Prrrt. Hindi pwedeng ganon. Kasi pag ginawa mo yun, talaga naman, yung unit mo hindi talaga tatagal. 100% yan. Okay? Which is better, Glock 18 or Glock 17? Depende po sa gumagamit yan. Depende kung anong gusto niya. Pero, mas stable ang unit na may single fire over the rapid fire. And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Question galing kay Joshua of Pasig City. Okay? Big man, kailangan pa bang i-dismantle? I-dismantle, ibig sabihin, kalagin, kalasin, di ba? Yung unit. Kailangan pa bang i-dismantle ang unit kapag mag-spray ng oil? Kailan ba dapat siya i-dismantle? Okay. Joshua of Pasig. Siguro bagong subscriber to. Lucas, pag ba mag-i-spray tayo ng silicone oil, kailangan bang kalasin natin yung unit? Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Bakit hindi na kailangan? Kasi pwedeng may mawala pag binuksan mo yung unit. Tama. Hindi ko nire-recommend na pag magsi-silicone oil ka, babaklasin mo pa yung unit. Okay? Kaya tayo gumagamit ng silicone spray. Di ba? Kaya tayo gumagamit ng silicone spray para yung unit i-sprayan na lang natin. Lagay mo nga rito iPad.
lagyan mo ng stand. Para yung unit, i-sprayan na lang natin. Hindi tayo gumagamit ng silicone drops, yung pinapatak. Kasi ganito, ang difference ng silicone oil, silicone spray, at saka yung silicone drops, yung silicone spray, hindi mo kailangan i-dismantle kasi once na in-sprayan mo, kahit yung mga hard to reach area, kahit yung kaloob-looban, may sprayan yung silicone oil. Compared sa silicone drops, paano mo ipapatak yung drops doon sa mga hard to reach area? Di ba? Yan yung difference. Tapos yung silicone spray, enough yung viscosity niya, yung lapot nung oil, para suportahan yung unit natin. Yung silicone drops kasi, malapot siya. Okay? Alam nyo naman, pag sobrang lapot, hindi kaya ng spray ilabas. Diba? Kaya, silicone drops versus silicone spray, doon tayo sa silicone spray. Kasi yung silicone spray, makakasigurado tayo na maaabot niya yung mga sulok ng unit natin. Kailan binubuksan ang isang pistol? Kailan dinidismantle? During Maintenance. Yun, tama. Binubuksan ang isang pistol during the full maintenance. Nakikita nyo naman, during the full maintenance, binubuksan ko yung isang pistol, tapos nililinis natin hanggang sa kaloob-looban. Diba? Fina-flush out natin yung mismong mga aluminum, mga dirty oil, mga aluminum flakes, aluminum dust, di ba? Kasi yan yung mga nakakasira doon sa unit natin. Kaya kailangan bubuksan during the maintenance. Hindi pwedeng kung magsisilicone oil ka lang, magi-spray ka lang, magsisilicone oil ka lang, bubuksan mo siya. Nililimitahan natin yung beses nang nagbubukas ka sa unit mo kasi sa tuwing bubuksan mo yung unit mo, pwedeng masira mo siya, pwedeng hindi mo siya maibalik ng tama. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating bossing, ng ating Okay, Big Man, plano kong bumili ng pistol. Ano po bang kadalasang nagiging problema ng pistol? At ano rin ang kadalasan nagiging problema ng rifle? Okay. Balak daw niyang bumili ng pistol. Lucas, sa pistol, ano ang na-encounter natin na kadalasan na nagiging problema? Leak sa magazine. Okay, tama. Leak ng magazine. Na-encounter namin yan, yung magazine leak. Actually, minsan kahit bago, merong leak no? Pero dahil syempre, yung unit pagdating, inaalis namin yung mga glitch, yung mga imperfection ng unit, inaalis namin. Dumadaan sa gunsmith natin yan. Hindi nyo na nakikita. Pero minsan may mangilan-ngilan, kita nyo nakakalusot. Minsan, di ba? Makikita nyo, may leak yung unit, gagawin ko on the spot, nasa hot seat ako, di ba? Yun. Magazine leak. Ano kadalasan ang pinagsisimulan ng magazine leak? Kapag hindi nakakapag-spray na silicone oil. That is the number 1. Number 2, Kapag nalalaglag yung magazine. that is the number 2. And number 3, wala nang number 3. Yun lang naman. Yun lang yung kadalasan na pinagsisimulan ng leak. Number 1, kapag hindi ka nagsisilicone oil, kasi yung o-ring mo is nagbabago yung size, namamaga, lumiliit, 'di ba? Due to exposure sa chemical na dala ng green gas at saka sa moisture ng paligid natin. Okay? Yung o-ring pwedeng mag-brittle, pwedeng namaga, pwedeng mag-shrink. No? Shrink, parang lumiit. Yung namaga, nag-bloated. Okay? Pwedeng mangyari yon dun sa o-ring mo. Yung magazine natin is yan yung tank ng airsoft.
Okay. Ngayon, pag yung mga valve natin is hindi equipped with silicone oil, so nagsishrink yan or nagbo-bloated, nagbe-brittle, lumulutong. Okay? Ngayon, pag nangyari yan, magkakaroon ng leak yung pistol mo. And number 2, sa sinabi ni Lucas, ano? Ano yung number 2? Pag nalalagyan. Pag nalalaglag, di ba? Pag nalalaglag kasi, there's a chances na ma-misalign yung main o-ring, no? Isa pa nga pala to, no, idadagdag ko. Pag yung unit ninyo naririnig yung melik, ang correct way, ang pinaka dapat nyong gawin, mag-leak test kayo. Paano ba mag-leak test? Bababad sa... Ilulubog. Ilulubog. Ilulubog sa... Sa isang basong tubig. Ayun, kuha kayo ng baso or tabo, pero mas maganda kung baso. Kasi clear. Makikita nyo kung saan lumalabas yung hangin, yung leak, no? So, lalagyan mo ng green gas yung magazine mo, then, ilubog mo sa isang basong tubig. Pag nilubog mo sa isang basong tubig, masisilip mo na kung saan nanggagaling yung leak. Tapos, doon ka magsisimula. Halimbawa, nakita mo nanggagaling yung leak sa main o-ring. Galawin mo yung main o-ring. Huwag mong gagalawin yung inlet valve. Diba? Halimbawa, nakita mo naman, nagsisimula, lumalabas yung leak sa inlet valve. Yun ang galawin mo. Huwag kang gagalaw sa main o-ring. Or the other way around sa output valve. Okay? Ilan yung part sa magazine na pwedeng pagsimulan ng leak? 2. Hindi. 3. Ano yung 3 na yon? Input valve, Inlet valve. inlet, tas Inlet valve, sige. output valve, Output valve, main o-ring. main o-ring. Ayan. 3 yon. Main o-ring, inlet valve, output valve. Inlet, doon yung pumapasok yung hangin. Output, doon lumalabas. Yung main o-ring, yun yung pinakamalaking o-ring na nasa puwitan, na nasa bottom part ng ating magazine. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag, kapaki-pakinabang yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Next question. Question ni Sir Ben of Dagat-Dagatan, Caloocan City. Big man, normal bang umiinit yung battery ko kapag ginagamit ko yung unit ko? Normal ba yon? Sa tingin mo, normal ba? Hindi. Hindi. Actually, hindi normal na umiinit yan. The only way na umiinit yan, number 1, ang battery incompatibility, hindi siya compatible doon sa spring and motor na pinapower niya. Hindi siya compatible. It's either nahihirapan siya. Okay? Number 2, hindi siya compatible doon sa motor and spring. It's either overpower naman siya. Okay? Pag overpower siya, ang iinit, may umiinit. No, ganito. Pag overpower, ang umiinit is, the motor. Umiinit yung motor pag overpower. Pag underpower naman, ibig sabihin, pag underpower yung battery doon sa motor na nakalagay, ang umiinit is battery. Okay? Kaya, pansinin ninyo yung unit ninyo. Halimbawa, napansin nyo yung unit ninyo, parang hindi normal, umiinit. Umiinit yung motor, yung handle. Dito, yung handle. To, umiinit yung motor. So, ibig sabihin, pag umiinit yung motor, Pag umiinit yung motor, Hindi normal. hindi, hindi normal. Pero, overpower. No? Overpower, ibig sabihin, sobrang lakas ng battery doon. Tapos, pag underpower naman, umiinit naman yung battery. Okay? Kasi, hindi makakuha ng correct na voltahe yung motor doon sa battery. Hirap siya.
Kaya umiinit. Pag nahihirapan yung isang bagay, nagpapakita siya ng hindi niya kaya, yun, umiinit siya. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama ang yung question ng ating Kerso. Okay, next question. Question galing kay Sir Mike V. Oh, akala ko Michael V. Mike V of Santa Maria, Bulacan. Oh, taga Santa Maria ha. Okay. Okay, Big Man, dapat bang i-rep ang green gas kapag hindi gagamitin, let's say, 6 months? Tanungin natin sa isip ng isang bata. Dapat bang i-rep ang green gas, Lucas? Hindi. Ano ba yung mga bagay na nandun sa loob ng rep? Mga pagkain, prutas, mga tubig. Ang pagkain, ulam, tirang ulam, bagong ulam, lulutuin na ulam, tubig, prutas, gulay. Di ba? Yung mga yan, kinakain natin yan. Tama? Ano? Yung green gas is a chemical. Tama bang ihalo mo yung chemical sa mga bagay na kinakain mo? Di ba? Kahit sabihin na natin walang singaw eh. Di ba? Tama bang itabi mo yung green gas doon sa mga kinakain mo? Hindi dapat. Di ba? Green gas is odorless. Hindi mo alam kung nilalason ka na. Tandaan nyo to ha. Ang green gas, odorless. Gas nga yan eh. Hindi katulad ng ibang gas. Ano ba yung ibang gas? LPG. LPG, mabaho yung amoy, di ba? Alam natin kung sumisingaw. Yung green gas, silent killer. Payag ka ba na yung bagay na kinakain mo nakatabi dun sa chemical? Hindi. Di ba? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Ito, ano bang silbi? Bakit nire-rep yung green gas? Para yung gas ma-deactivate. Diba? Ba't kailangan mo i-deactivate? Oh, ganito. Halimbawa nire-rep mo yung green gas, deactivated. It will take time. 2 hours, 3 hours para ma-activate ulit yan. Paano kung kailangan mo nang maglaro? Paano mo i-activate ng, di ba? Himbis na makakapaglaro ka na, hindi ka makakapaglaro agad-agad kasi deactivated yung green gas. Ang tagal bago mag-activate ng green gas. No? Kaya, hindi, para sa'yo, advisable bang i-rep yung green gas? Nag-rep na ba tayo ng green gas? Hindi pa kami nag-rep ng green gas. Actually, player ako bago magkaroon ng Big Man Hobby Shop. Player ako. Never kong inattempt na i-rep yung green gas. Paano yung tamang pagtatabi ng green gas? Itabi mo siya sa cabinet or kwarto na saktong temperature lang. Ayun, nagets niya. Ito yung video. Ano ka? Itabi niyo siya doon sa lugar na safe. Tapos yung eksaktong room temperature lang, itabi niyo lang sa loob ng cabinet. Sa lugar na hindi magagalaw ng anak mo. Biruin mo ha, yung green gas ire-rep mo, paano kung meron kang anak na bata? Malikot yan. 'Di ba? Titignan niya, ano to? Paano kung sakasakali naging curious siya dun sa bagay na yun? Ginalaw niya. Nabagsak niya or what? 'Di ba? Maraming pwedeng mangyari na hindi natin inaasahan. Gamitin lang natin ang tama. Ang nilalagay sa rep, yung mga kinoconsume, pinapasok natin sa katawan natin. Kinakain natin. Ang green gas, hindi naman natin kinakain, hindi naman siya kailangang i-rep. Okay. Okay, at yan ang yan ang masasabi ko tungkol dyan sa green gas. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-Airsoft. Okay, sabi ni Skeptron Lino Poncil Luntaga, good evening, Idol Big Man. Hello, good evening pa sa iyo, sir. Okay,
Big Man, dapat bang ubusin ang gas sa magazine bago siya itabi? Question ng ating ka-airsoft, Patrick Gamboa of Tanay, Rizal. Uy, Gamboa. Okay, no? Kaya na Patrick to si Sir, si King Gamboa, taga Rizal din siya, pero King. Baras. Baras pa. Teresa. Ayan, no? Ayan, Big Man, tama, dapat bang ubusin ang gas sa magazine bago ito itabi? Dapat bang bago itabi yung magazine, merong gas o wala? Dapat walang gas. Dapat walang gas. Ilang araw yung pwedeng ilagi ng gas doon sa magazine? 1 week. At least 1 week. Okay. Anong mangyayari pag yung gas, hinayaan lang natin doon? Hindi natin pinakawalan. Mahanap siya ng sisingawan ng parte. Ayun. Hahanap siya ng weakest, ibig sabihin, pinakamahinang parte ng unit natin para sumingaw. Kasi pressure yan eh. Ang gas kasi from time to time, nag-iiba yung lakas niya, nag-iiba yung PSI niya. Okay? Due to temperature. Okay. Pag malamig, hihina siya. Pag uminit, lalakas siya. Pag summer, mas malakas siya. O, ganun yan, no? Kaya hindi pwede na mag-iwan ka ng pressure doon sa gas pag nakatabi yung unit. Okay? Hindi advisable yun, mga ka-airsoft, no? Kasi dito sa Big Man, hindi kami talaga nag-iiwan ng gas doon sa magazine. Nakakasira kasi. Hahanap siya ng weakest spot. Pinaka-weakest na part doon sa unit para lumabas siya, no? Kaya hindi pwede yun. And I just hope nasagot ko ng maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, Big Man, tama ba na mag-iwan ako ng 10 bala sa magazine ko para ready ako palagi? Unang-una, bakit kailangan mo maging ready palagi? Ano ka ba? No? Pangalawa, tama ba? Actually, to tell you frankly, hindi tama, hindi dapat. Okay? Hindi tama, hindi dapat kasi delikado 'yun. Hindi tama, hindi dapat kasi pwede kang masiraan ng spring. Anong mangyayari sa spring pag laging nakapress? Hihina yung spring. Hindi Oh. niya na gano'ng matutulak yung bala. Ayun. Hihina yung spring. Hindi niya maitutulak yung bala, 'di ba? Darating yung point na okay lang. Kung laging ang load mo 20. Paano kung ang load mong bala mga 2 na lang, 3 na lang. Hindi niya na maisusubo doon sa taas sa half up. Kaya hindi advisable na lagyan natin ng iwanan natin, no, ng bala yung magazine natin sa tuwing matatapos tayong maglaro. Hindi advisable 'yon. Makinig kayo sa akin. Hindi advisable 'yon. Okay? And I just hope na sagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Grabe, dami question! Okay. Big Man, ano po yung mga basic upgrades? Actually, hindi basic to. Ang pag-upgrades hindi basic, no? Ano po yung mga upgrades na dapat para sa isang pistol? Okay, Lucas, ano yung mga upgrade na ginagawa natin sa mga pistol? Fixed outer barrel, Okay? hammer protection pad, Okay? tapos hapa rubber, Half-up rubber, nozzle, big bore nozzle,
fine tuning, Okay, tsaka trigger job. trigger job. Actually, yung pito na yan yung mga upgrades na ginagawa namin. Pero yung pinaka-basic, tinatanong kasi basic, yung pinaka-basic, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Yung apat na yan, yun yung basic. Ngayon, choice na lang nung ka-airsoft kung gusto niya mag big bore nozzle, okay, mag half up rubber, tsaka big bore nozzle, half up rubber, at tsaka enhanced nozzle. Kasi ganito, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, yan yung basic. Pero pwede na natin include dyan yung enhanced nozzle. Yung enhanced nozzle, ayusin natin yung bore ng nozzle mo. Mas papalakasin pa natin. Ngayon, kung hindi mo afford yung pag-big bore nozzle, pwede namang enhanced nozzle lang. Kaya lang, syempre, iba pa rin talaga yung naka-big bore ka. Di ba? Enhanced nozzle, pang mga budget meal na upgrade, pero still, pwede na. Kung halimbawa, yung unit mo, WE lang. Okay, ang FPS ng WE mo is 320 lang. Kahit paano gusto mong abutin yung 370, pwede natin gawin yon. Hindi natin siya ibibig bore nozzle, pero i-enhance natin yung nozzle mo. No? Yan yung upgrade na, ewan ko, so far, kami pa lang ang meron no? Kasi, kung makikita nyo naman yung mga ina-upgrade natin, di ba? Ang titindi ng mga FPS ng upgrade natin. Rifle natin, 470, 520, 540. Mga pistol natin, di ba, nagpa 500. Nung nakaraan, nag 600, no? Ano yung in-upgrade ko nun? Ano ba yun? Basta nung nakaraan? Pistol. Pistol lang. Wala kaya ata nun. 600 FPS, grabe yun. Anong unit mo? Parang ZZ eh. Nakalimutan. Commander lang ata? Hindi, nag 600 yun. Nakalimutan ko na sa dami ng ina-upgrade ko, sa dami ng inaasikaso ko everyday. Pasensya na, no? Ayun, no? Yun yung mga basic upgrades na ginagawa natin sa isang pistol. Ngayon, required ba yun? Yung basic upgrades required kasi kailangan para tumibay yung pistol mo. Imaginein mo yung pistol mo, kumakalog yung barrel. Maganda ba ang performance pag kumakalog ang barrel? Halimbawa yung pistol mo, ganito yung barrel, oh. O yan. Hindi maganda yan. Hindi ka mag-enjoy dyan pag gumaganyan yung barrel, di ba? Kaya natin ina-upgrade para mapaganda yung performance. Pag hindi upgraded, hindi natin maipapangakong magandang performance. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, diretso maganda yung question ng ating ka-airsoft. Okay, big man. Question. Next question. Big man, ano pa mas maganda sa rifle? Full metal or hard polymer? Ikaw, yung totoo, anong gusto mo sa rifle? Full metal, no? Full metal gusto niya. Ako, hard polymer. Bakit gusto mo yung full metal? Kasi maganda siya tignan, tas mabigat. Realistic. Mabigat, realistic. Ako gusto ko yung hard polymer. Kasi unang-una magaang. Bata kasi. Siyempre pag bata, malakas pa, adrenaline, mataas. I'm not saying na matanda ako. Kaya lang, nasa point na ako, na-graduate na ako dun sa pagiging aggressive. Di ba? Kaya ako, gusto ko is hard polymer. Kasi more on collection na ako eh. Tapos na ako dun eh. Sa parte na gusto ko, full metal, realistic. Tapos na ako ron. Nasa point na ako ng buhay ko na napagdaanan ko na yon. So, gusto ko ngayon mga pang-collect. Ang sarap kasi ng unit na walang gas-gas. Sa hard polymer, goods yun. Ngayon, sa full metal kasi, napaka-sensitive ng full metal in terms of gas-gas. Halimbawa, isinandal mo siya dyan. Nasipa or natabig. Expected mo na may gas-gas yun. Expected mo na pag tumumba, pag nadapa ka, pag nalaglag mo yung rifle mo, expected mo na agad merong gas-gas yun. Okay? Ngayon, sa full metal, talagang ganon. Sa hard polymer, negative yun.
Sa hard polymer, kahit ikalad ka rin mo, kahit sadyain mong gasgasin, hindi mo siya magagasgas. Sa hard polymer, yun ang itsura niya forever. Sa hard polymer, flexible. Sa hard polymer, masarap. Masarap rin naman yung full metal. Kaya lang nga, yun nga lang. Ang downside, mabigat talaga ang full metal. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating mga ka-airsoft. Okay, next question. Big man. Next question. Big man, bakit po ba nasisira ang inlet valve? 2 times na ako nagpalit. Medyo mabigat din kasi ang presyo ng pagpapalit ng inlet valve. Question niya ng ating ka-airsoft, Marvin ano to? Tagig. Marvin of Tagig. Okay? Bakit ba nasisira ang inlet valve? Anong kadalasan na dahilan? Hindi nagsisilicone oil. Ayun, di nagsisilicone oil tapos mali yung Paggagas. paggagas. Itong inlet valve, ito yung, let's say ito yung nasa magazine na. Pag maggagas ka, ang pinaka-proper, ito yung gas mo, dapat susuklob yan. Okay? Pag ganyan ka maggas, okay yan, goods yan. Pero, pag minsan, newbie or nagmamadali, itinutok mo yung green gas mo at hindi mo na i-shoot, tumukod. So, ang tendency, pag tumukod, bababa to. Masisira to. Yun, sira na inlet valve mo. Tandaan mo, dahan-dahan lang. Kailangan yung gas mo susuklob doon sa inlet valve mo. Hindi pwede tumukod. Pag tumukod, sira na yun. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay mga ka-airsoft, yun lang po muna for now. Meron po tao na kailangan nating asikasuhin. Meron pong yatang mag-walk-in. No? Pasensya na kayo, tutuloy natin to some other time. Sa mga nag-share po ng live video, maraming salamat. Sa hindi po nag-share, pakishare po ang ating live video. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.